Ayan na nga, kumpleto na ang setup. Ang aesthetic ng tent pang Pinterest. Marunong magluto, hindi lang instant noodles, may pa-gourmet steak pa. Vlogger ka na nga, di ba? Lahat sa camera mukhang perpekto. Flex dito, angulo doon. Pero ang tanong, kumusta ka naman pagpatay ng camera? Lalo na kung solo camper ka. Kapag off-cam na, doon na pumapasok ang totoong hamon. Walang script, walang don't forget to like and subscribe. Ikaw na lang at ang sarili mo. Pero seryoso, paano mo ba talaga ma-enjoy ang tahimik na gabi kung mag-isa ka? Yung totoo, ang katahimikan sa gabi, parang ex mo lang yan, nakakabingi. Pero imbis na umiyak, matuto kang makinig sa kalikasan. I-enjoy mo yung simoy ng hangin. Kasi ang hangin, yayakapin ka niyan ng walang hinihinging kapalit. Hindi tulad niya, nang iwan na may utang pa. Timbangin natin ang buhay ng solo camper gamit ang pros at cons. Ang pros ang masarap na bahagi. Hawak mo ang oras mo. Walang magmamadali sa iyo mag-impake. Solo mo ang pagkain. Walang hihingi ng ulam mo. Self-discovery. Marami kang may isip tungkol sa buhay. Ang cons, walang taga-picture. Kaya pabalik-balik ka sa pagpindot ng timer. Mukha kang ewan kakatakbo. Ang multo ng nakaraan. Kapag may kaluskos sa dilim, di mo alam kung ligaw na aso. O yung mga binitawan niyang pangako. Ang nagpaparamdam, walang kayakap, malamig ang gabi, bes. Yung thermal blanket mo, warming lang pero hindi ka mamahalin. Pero sa huli, ang solo camping ay hindi tungkol sa pagiging malungkot. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng sarili mong ingay. Kaya sa mga kapwa ko solo campers, i-enjoy natin ang gabi. Bukas, vlogger ulit tayo. Pero ngayon, tayo muna ito. Kita-kit sa susunod na campsite.